there guys! Welcome back to my channel. This is me again, Shay. We are now on 7th day of hashtag 30 days with SJ challenge and marami pa rin yung nagtatanong kung paano ba ang mga meals na dapat ninyong sundin or paano ba exactly gagawin si low carbs. So yan ang pag-uusapan natin today with my black coffee. So kung interested ka lang malaman yan, make sure to keep on watching. On my normal meals, nakafocus lang ako to have meat, eggs, seafoods, green leafy vegetables, or chicken. And aside from green leafy vegetables, ay pwede rin yung mga low-carb approved na vegetables. Pagdating sa drinks, nakafocus lang ako kay water, black coffee na any brand, apple cider vinegar, or si green tea. Sample meal of the day guys, if feeling ko in the morning ay kailangan kong kumain or talagang feeling ko ay nagugutom ako, ay nag-take lang ako ng 2 or 3 eggs. Pwede yung sunny side up, pwedeng scrambled, pwede rin na boiled eggs. Pagdating sa aking lunch ay I make sure na meron akong meats, meron akong eggs, or meron akong green leafy vegetables, or again, yung mga low-carb approved na vegetables. Normally, yung lunch ko ay same na para sa aking dinner. Pero kung magugutom ako at kailangan kong kumain, ang aking merienda meal na basic ay si eggs pa din. And maliban doon sa eggs, pwede naman tayong gumawa ng mga salad na may lettuce or may pipino. Tapos, i-add na lang din natin si eggs. Para sa aking condiments guys, or yung mga basic sausawan or ina-add sa mga meals ay mostly vinegar and salt and pepper lang. So, ganun lang ka-basic yung aking usual meal, especially kapag nasa bahay. Basic rule kay low carb guys, if gusto mong na mabilis na weight loss and mas healthy way yung paggawa kay low carb, i-avoid natin yung mga inflammatory foods, inflammatory ingredients katulad ng mga fast food, yung mga not recommended na oils, and magpo-focus tayo dun sa mga good oils lang, and i-avoid natin yung mga high carbs and any types of sugar. Usually, ganun lang yung meal ko and ganun lang ako ka-basic na mag-low carb guys. Pero question, yun lang ba talaga yung ways para gawin si low carb? No po. Kaya for today, isi-share ko sa inyo yung 3 different types or 3 different ways to do low carb. When we say low carb guys, ibig sabihin nakafocus tayo more on sa fats and more on sa low carb meals natin, and ibababa natin yung ating carb intake, and i-make sure lang natin na natatarget natin yung ating 10 to 20 grams ng ating net carbs per day. Bakit? Para ma-make sure na makatulong sa inyong weight loss goal or sa inyong health goals na din. Now, pag-usapan na natin guys, paano nga ba or ano ba yung mga types of low carb na pwede nating gawin. Merong 3 klase ng low carb na pwede ninyong gawin. Number 1 ay si clean, strict low carb. Number 2 ay si lazy, strict low carb. And number 3 ay si dirty low carb. Clean strict, ibig sabihin ng clean ay nakafocus tayo sa quality ng ating meals or ingredients na pipiliin. So, most of clean strict or yung mga gumagawa ng clean na strict ay dapat na nakafocus sa more on mga organic na meats, na eggs, and yung mga green leafy vegetables. And kapag sinabing strict is magpo-focus din tayo sa clean strict na minomonitor yung mga macros na tinitake natin sa ating mga meals. Pagdating kay clean and strict guys, super best ito para sa mga tao na nagsisimula to heal yung mga sakit na meron sila, para ma-make sure na at least hindi natin i-risk yung paggawa natin ng lifestyle na ito.
Medyo pricey nga lang yung mga organic na mga meats natin and vegetables or eggs, pero mas makakatulong yung clean streak kung gusto mo talagang number 1 is mapabilis yung weight loss mo, and number 2 para mas ma-heal yung issue or health issue na meron ka. Clean and strict, ibig sabihin ay same, avoid pa rin tayo doon sa mga inflammatory food, inflammatory ingredients, fast foods, and yung mga hindi recommended na oil and high carbs, and syempre yung mga any types of sugar. Lazy, strict, low carb. By the word lazy, hindi na natin kailangan na i-monitor yung ating macros kapag ginagawa natin yung type ng low carb na ito. Pwedeng organic yung mga kinakain natin, pero pwede ring hindi. Ito ay best para sa mga taong number 1, mga gusto pa din na mapabilis yung weight loss or yung gusto na ma-heal yung mga health issues na meron sila. But at the same time, yung mga gusto na budget-friendly lang yung susundin nilang lifestyle. So, personally guys, I am doing lazy, strict, low carb. Number 1 is because sa aking location ay honestly wala talaga akong idea kung saan yung mga legit na mga organic na mga meat or seafoods or eggs na po pwedeng pagkunan. Sometimes yung mga eggs, yes, pero most of the time minsan organic and minsan hindi. So lazy, strict ang tawag natin doon. Second reason bakit ako lazy, strict is I'm more on a budget person kasi most of the time na niluluto ko mga food ay gusto ko sinishare ko na rin sa family ko para stress-free na rin yung pag-prepare. And number 3 reason sa nabanggit ko na nga gusto ko yung klase ng lifestyle na susundin ko ay stress-free na din for me kasi yan yung pinaka-iniingatan ko, yung maging stress-free talaga para mas magawa ko ng consistent yung klase ng lifestyle na meron ako. So, as long as na low-carb meals yung meron sa aking plato, then that's it. I-enjoyin ko na yon. Dirty low-carb, by the word dirty, ibig sabihin hindi maganda sa ating katawan. So, hindi ito recommended para sa mga taong gustong mag-improve ang kanilang health. Pag sinabi nating dirty low carb, may mga ingredients kasi na nakahalo doon sa ating basic meals na hindi recommended kay low carb, and sa iba-iba tayo ng katawan and iba-iba rin yung effect. So medyo hindi talaga maganda yung dirty low carb kung gagawin natin ito araw-araw. Pero dirty low carb is best sa mga times na talagang wala na tayong choice. For example, nandun tayo sa isang celebration, nasa labas tayo, then pwedeng-pwede nyong gawin si low carb. Kung gusto nyo pa rin magstay low carb, syempre, then pwede natin piliin si dirty low carb. Example, bumili ka ng chicken sa labas, and syempre yung mga chicken na yon na marinade na siya ng mga harina and naprito siya sa mga hindi recommended na oil natin, same as doon sa harina, then yon ang ating tinatawag na dirty low carb. Question, papaano ka nga ba maglo-low carb if nandun ka sa labas, kung nandun ka sa celebration? And saktong-sakto because I recently had a celebration na inatinan ko with my kids and with my kids' friends, with my momshi friends, and ito ang aking plato. Paano ba mag-low carb outside? Ganyan, normally, yung mga pinipili ko na available na meals. So, depende kung ano yung available na meals doon sa occasion. But most of the time, nakafocus lang ako doon sa meats or sa vegetable. Kasi most of the time naman yung mga eggs ay hindi naman talaga madalas na available sa mga parties na usual na pinupuntahan
natin. So, dirty low carb ang ating susundin sa occasion. Paano naging dirty low carb? Kung makikita ninyo, meron tayong kare-kare, meron tayong chicken, and meron tayong liver and pork na meal dyan. And, syempre, hindi natin alam since it's an occasion, someone yung nag-prepare niyan, or syempre sa labas prepare yan, hindi natin alam yung mga ingredients na nakahalo dyan. Example na si kare-kare, syempre yung normal na kare-kare, peanut butter, ang ginagamit na pampalasa, and syempre yung mga peanut butters ay normally ay may nakahalo na mga hindi recommended na sugar na hindi magiging magandang epekto sa ating katawan. So, ganun lang mag low carb outside, and pinaka-importante na paggawa kay low carb guys ay enjoyin yung bawat moment na kasama ninyo yung family ninyo, kasama ninyo yung friends ninyo, kasi in having a lifestyle, kahit ano man yan, ang pinaka-importante is something na na-enjoy ninyo talaga. Kahit gaano ninyo i-perfect yung ways ng paggawa kay low carb, if ang ending ay na-stress din kayo, hindi yun makakatulong sa inyong weight loss goal na gusto niyo yung matarget, especially hindi rin yun makakatulong sa inyong health goal. Make sure na enjoy the moment lang guys, and after that celebration or kind ng situation na talagang wala kang choice, then bumalik ka na lang sa basic na paglo-low carb mo. It's either yung si lazy streak na low carb na gagawin mo, or si clean streak, para at least hindi naman tayo mawala doon sa takbo ng goal na gusto nating ma-achieve. Those are the different ways to do low carb, and those are the sample low carb meals na po pwede ninyong gawin if you want to start your low carb journey or your change of lifestyle journey. So, kung need nyo pa ng more recipes and more free tips like this, make sure na panoorin ninyo yung next na video after this, dahil ilalagay ko yung playlist ng low carb meals na po pwede ninyong panoorin and gawin para mas makasabay kayo sa ating recent challenge na nangyayari. Ganon lang ako mag low carb guys, and yes, yon yung mga types of low carb or ways na low carb na po pwede nyong gawin, especially if you are a beginner kay low carb. So, if you think na helpful ang video na to, please make sure to click on like. If you have any questions, feedback, suggestions, i-comment nyo na yan down below and sagutin natin on my next video. And please don't forget to click on subscribe for more weekly videos up next. Thank you so much for watching guys, and don't forget to always keep going. Bye!